Ayon sa lolo kong si Marcelo, sa kanilang probinsya noon ay may nakilala na isang tao na nagngangalang Milencio. Walang sino man sa lugar nila ang nakakaalam ng tunay na pinagmulan nito. Basta bigla na lang itong sumulpot sa kanilang baryo at madaling nakapalagay ang loob ng mga taga roon. Wala umano itong sariling bahay, kung kaya palaisipan din sa kanila kung saan ito natutulog at kumakain. Nagtataka sila kung paano nito nagagawang mairaos ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Madalas ay naroon ito nakaupo sa may maliit na tindahan sa may tabing kalsada. Malimit din na kanila itong makita sa mga umpukan at nakikipagkwentuhan na kapag kanilang tinanong kung saan galing ay matipid itong sumagot at sinasabing malayo. Ayon pa kay Milencio ay marami na siyang napuntang iba't ibang lugar. Ang tanging bitbit lang nito na kanilang nakikita ay isang sako. At hindi nila alam kung ano ang totoong laman noon. Dahil kapag kanila siyang tinatanong, ay sinasabi niyang iyon ay kanyang mga damit lamang. Lumipas ang mga araw at naging karaniwang figura na lamang si Milencio sa kanilang baryo. Nasanay na rin ang mga tao dito dahil sa mabait naman ito at nakakawiling kausap. Marami itong mga kwentong masaya at nakakatawa. Kaya lahat ng nakakausap nito ay talagang nalilibang sa kanya. Isang araw, naging matunog ang balita tungkol sa isang taga roon sa kanilang baryo na biglaan umanong nagkasakit. Paniniwala ng marami, ito ay kagagawan ng aswang. Dahil na rin sa pagsasalaysay ng mag-anak nito kung bakit nagkasakit. Naging matunog ang usap-usapan tungkol doon na yung iba ay kanilang pinaghihinalaan si Milencio na siya umanong aswang na may gawa noon. Ngunit kapag kanila itong kaharap at nakitumpok sa kanila na nakikipagkwentuhan, ay hindi naman nila magawang masabi ito sa kanyang harapan. Ni isa sa kanila ay walang makapagpahayag kay Milencio na ito yung pinaghihinalaan nilang aswang. Ang edad ng lolo ko noong mga panahong iyon ay 17 anyos. Ayon sa kanya, ay wala naman daw siyang napuna na pagbabago kay Milencio. Magiliw pa rin itong nakikipagkwentuhan sa kanila at nakakawili pa rin itong makipag-usap. Yung kaibigan naman ng lolo ko na si Juanito ay iba ang kanyang kutob patungkol kay Milencio. Sabi niya sa aking lolo, paimbabaw lang ang ipinapakitang pagiging magiliw ni Milencio sa kanila. Dagdag na sabi pa nito na kasi siguro daw siyang kung ano ang idinumi ng kasuotan at ayos nito ay siguradong gayon din kasing dumi ang pagkatao nito. Na kung paano daw ikinukubli ng mga uling at dumi ang mukha nito ay siguradong itinatago din nito ang kanyang tunay na layunin sa kanila. Mabibigat ang mga binitawang pananalita ng kaibigan ni Lolo Marcelo. Kababata niya si Juanito at marami daw itong nalalaman. Isa pa nga ito sa ipinagmamalaki ng kanilang baryo. Pero si Lolo Marcelo ay hindi kumbinsido. Di niya kasi makitaan si Milencio ng mga katangiang katulad sa aswang. Nasabi naman ni Juanito sa kanya ay sadyang ganun daw talaga.
sapagkat ang totoong Maninila ay hindi basta-basta nagpapakita ng totoo nitong lakas. Iyon di umano ang epektibong pamamaraan. Kung may nais kang gawin na masama, ay kinakailangang kabaliktaran umano ang iyong ipakita. Nang sa ganon, yung iyong bibiktimahin ay hindi makakapaghanda at hindi rin magiging alerto. Na napabilib na naman si Marcelo sa kanyang kaibigang si Juanito, na nasabi pa nito sa kaibigan na iba daw ito talaga kung mag-isip. Napakatalas umano. At dahil doon ay naniwala na si Marcelo. Kaya simula noon ay medyo naging matamlay na ang pakikitungo niya doon sa lalaki. Hanggat maaari nga ay iwasan niya na ito. Dahil nag-alala siya na baka siya naman ang sunod na mapahamak. Kung dati-rati ay kanya pa itong binibigyan ng pagkain, ay inihinto na niya iyon. Hindi na rin siya nakikipag-usap kay Milencio. Isang araw, nakita niyang nakaupo muli si Milencio doon sa paborito nitong upuan sa may tindahan. Iiwas pa sana si Marcelo pero napansin na siya ni Milencio at siya ay tinawag nito. Wala naman nang nagawa pa si Marcelo kundi ang lumapit kay Milencio. Bungat ni Milencio sa kanya bakit tila daw iniiwasan na siya nito at nawala na rin ang pagiging magiliw nito sa kanya. Mabilis na sumagot si Marcelo at sinabing hindi naman. Na halos hindi raw siya makatingin ng tuwid kay Milencio noong mga oras na iyon. Dagdag na sabi pa ni Marcelo ay masyado lang daw siyang abala noong mga nagdaang araw, kung kaya lagi siya nagmamadali. Nakita niyang tumango-tango si Milencio pero di niya tiyak kung napaniwala niya nga ba ito sa kanyang mga sinabi. Di na nagtagal pa si Marcelo at nagpaalam na siya kay Milencio. Nagdahilan siyang muli at sinabing marami pang gawaing naghihintay sa kanya. Hindi pa rin umimik si Milencio at tumangulang ito na hindi na siya tinapunan ng kahit isang tingin. Kaya medyo kinabahan si Marcelo. Dahil sa naging pag-uusap nilang iyon ni Milencio ay nakaramdam siya ng takot. Dati pa kasi ay talagang naniniwala na sila sa mga aswang. Marami na rin kasing mga pangyayari sa kanilang baryo na may kinalaman ang mga aswang. Kaya bata pa lamang siya ay naririnig na niya ang tungkol sa mga ito. Marami na rin siyang kwentong nalalaman pagdating sa aswang na mismong karanasan ng kanyang ama at iba pang kaanak. Maging siya ay minsan na ring dinalaw ng aswang. Nag-alala siya na baka nagalit sa kanya si Milencio at baka pagtangkaan nito ang kanyang buhay. Kaya sa halip na dumiretso sa kanila pauwi, ay nagpunta ito sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Juanito. Kanyang isinalaysay dito ang naging pag-uusap nila ni Milencio. Panandali ang napaisip si Juanito. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bahagyang nakatingala si Juanito na nakahawak pang isang kamay sa kanyang baba habang nag-iisip. Nang biglang napapulalas ito at sinabing alam na raw niya. Na nagulat naman si Marcelo at napatanong sa kanya ng ano. Sinabi ni Juanito na bakit hindi na lang daw nila unahan si Milencio. Muling nagtanong si Marcelo sa kaibigan niyang si Juanito kung paano naman daw nila iyon gagawin.
Pahayag ni Juanito ay kanila daw ibubunyag ang lihim ni Melencio, na tila nangingintab pa ang mga mata ni Juanito habang ibinabahagi ang kanyang plano sa kaibigang si Marcelo. Pagpapaliwanag pa ni Juanito ay kanila umanong susubaybayan si Melencio. Nang tanungin ito ni Marcelo kung kailan naman nito balak na isagawa iyon, ay sinabi nito na bukas din ay uumpisan daw nila itong matyagan at susundan saan man magpunta, upang malaman nilang talaga kung ano ang mga ginagawa nito, at upang malaman na rin nila kung ano ang totoo nitong pakay sa kanilang baryo. Kaya bagaman may kaba sa kanyang dibdib na napalunok pa ng laway si Marcelo, ay pumayag ito sa kagustuhan ng kanyang kaibigang si Juanito. Kaya nagkasundo sila na sa kinabukasan ay magkikita sa dati nilang tagpuan kahit noong mga bata pa sila. Iyon ay sa puno ng duhat na naroon sa may tumana, na halos pareho lang ang layo mula sa kanilang bahay. Nasa pagitan nila iyon. Matapos na makapag-usap sila ng kaibigan niyang si Juanito, ay umuwi na siya sa kanila at itinuloy yung kanyang mga gawain sa araw na iyon. Kinagabihan nung magpapahinga na si Marcelo, habang inilalatag niya yung banig na kanyang hihigaan, ay may narinig siyang tila mayroong biglang dumapo doon sa kanilang bubungan. Kaya natigilan siyang sandali at nakiramdam. Kinutuban siya kaagad ng hindi maganda. Naging malikot na kaagad ang kanyang isip. Naalala niya si Melencio. Kaya sa kanyang takot ay isinara na niyang mabuti ang bintana. Pumunta siya sa kusina at kinuha yung sanggot ng kanyang tatay. Inilagay niya iyon sa ilalim ng unan. Mabilis siyang nahiga at saka nagtalukbong ng kumot. Pero patuloy niyang pinakiramdaman yung nasa bubong. Ibinaba niya ng bagya ang kumot at napatingin siya sa itaas. Ngunit laking gulat niya nang maagaw na bigla ang kanyang paningin sa dingding at makita ang mga matang nagbabaga na nakasilip sa siwang noon. Na kanyang ipinagtaka iyon kung paanong mabilis na napunta yun doon. Pagkatambong akala niya ay naroon ito sa kanilang bubong, at nakita pa niyang nginitian siya nito. Kung kaya napansin niya ang matutulis na mga ngipin nito at naglalaway. Alam niya kung ano ang kanyang nakita, dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan sa labas. Ngunit di niya naitsurahan iyong maigi, dahil na rin sa nakikita niya lang iyon sa may siwang. Nang mag-alala siya na baka ano ang gawin nito, ay sumigaw na siya at humingi ng tulong. Mabilis namang lumisan yung aswang. Ilang sandali pa ay nariyan na rin ang kanyang mga magulang, na ang kanyang ama ay may hawak ng itak. Si Marcelo naman ay hawak na rin niya ang sanggot. Ngunit di pa niya iyon nahuhugot. Bali iyon na ang pangalawang beses na dalawin siya ng aswang. Noong una ay mga 9 na taong gulang siya noon. Pero hindi niya nakita yung aswang. Naramdaman niya lang ito, ngunit mabilis ding umalis. Dahil na rin siguro sa bigay ng kanyang ama na pangontra na tinatawag na libo ng kawayan. Kawayan ito na walang butas, kaya madali mo itong matutukoy na isang bertud, dahil sa siya ay kakaiba
Sayang nga lamang at naiwala niya ito. Hindi niya kasi binigyan ng halaga at iningatan. Kinabukasan, maaga pa, ay umalis na si Marcelo sa kanila. May usapan sila ng kanyang kaibigang si Juanito. Nagkita sila sa kanilang tagpuan at mula doon ay nagpunta sila sa kung saan nila inaakalang naroon si Milencio noong mga oras na iyon. At hindi nga sila nagkamali nang pumunta sila doon sa may tindahan. Pagkat naroon nga ito at masayang nakikipagkwentuhan, biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Marcelo dahil sa kanyang naalala yung nangyari noong nagdaang gabi. Pinigilan pa niya si Juanito, ngunit hindi siya nito pinansin. Kaya nagtuloy sila at naupo din doon malapit kay Milencio. Nakinig muna silang sandali sa mga kwentuhan, lalo na nung si Milencio na ang nagsasalita. Ipinakita talaga nilang sila ay atentibong nakikinig dito. Nang magtatanghali na, ay napansin nilang isa-isa nang nagsisialisan ang mga taong naroon. Kung kaya, umalis na rin sila. Pero hindi sila umuwi. Nagtago lang sila sa malapit doon. At kanilang inobserbahan si Milencio. Maya-maya nang wala ng tao roon, ay nakita nilang umalis na rin si Milencio. Iyon naman ang pagkakataon na hinihintay nila. Kanila itong sinundan. Maingat sila at iniiwasan talaga nilang lumika ng anumang ingay upang hindi sila nito mapuna. Mahaba-haba na ang kanilang nalalakad nang makita nilang huminto sandali si Milencio. At sa isang iglap ay nagulat sila nang maglaho ito sa kanilang mga paningin. Nagkatinginan silang magkaibigan na puno ng pagtataka. Nang ibalik nila ang kanilang pansin doon, ay nakita nila si Milencio na nasa itaas na ng puno ng nyog. Kaya mabilis sila nagkubli na mabuti. Nakita nilang kumuha ito ng buko at nang makababa, ay biniyak niya iyon gamit lamang ang kanyang kamay. Ininom nito ang natirang sabaw sa magkabilang bahagi ng buko at kinain ang laman noon. Lalong tumindi ang kanilang paghihinala kay Milencio dahil na rin sa nasaksiyan nilang kakayahan nito. Hanggang sa makarating sila sa isang ilog dahil sa kasusunod. Binitawan nito ang dalang sako at mabilis na tumalon sa ilog at sumisid. Nagpatuloy sila na matabang nagmatsyag at naghintay. Hanggang sa mahigit isang oras na, ay wala pa rin silang nakitang Milencio na lumutang mula sa tubig. Kaya, takang-taka ang magkaibigan. Hindi nila alam kung ano na ba talaga ang nangyayari noong mga oras na iyon. Napaisip din sila sa kung ano pa kayang kakayahan meron ang dayong si Milencio. Pero isa ang nabuo sa kanilang mga sarili na nakakatakot talagang makaharap ito, sapagkat marami itong mga katangian na angat kesa sa karaniwang tao. Nasabi pa ni Juanito ay matinding aswang umano ito. Hanggang sa inabutan na sila ng takip silim, ay hindi pa rin umahon si Milencio doon sa ilog. Nasabi pa ni Marcelo sa kaibigan ay baka patay na raw iyon, pagkat walang sino man ang makakatagal ng ganon sa ilalim ng tubig. Sabi pa niya ay baka masyado lang daw silang nadadala ng lawak ng kanilang mga imahinasyon. Kaya niyaya na niya si Juanito
na umuwi na sila. Nang papaalis na sila doon sa ilog, ay biglang nakarinig sila ng pagtunog ng tubig. Kaya mabilis silang napayuko at nagtago. Pagsilip nila ay nakita nila si Milencio na umahon na mula sa ilog. Dinampot nito ang kanyang sako at naglakad ng papalayo. Nagtanong naman si Marcelo sa kaibigan kung kanila pa rin ba daw itong susundan. Sinabi naman ni Juanito na malayo na raw ang narating nila, kaya kanila na lamang daw ipagpatuloy. Nakumbinsi naman si Marcelo, kaya muli nilang sinundan si Milencio hanggang sa dalhin sila nito sa isang bahay. Nakaramdam ng kilabot ang magkaibigan. Pagkat nasa pusot na iyon ang kagubatan, napabulala si Marcelo na may bahay naman pala ito. Pero iba ang basa ni Juanito. Sinabi niya sa kaibigan na mali ito sa kanyang pagkaunawa. Pagpapatuloy pa ni Juanito, iyon daw ay bahay ng sunod na biktima ni Milencio, na napamulagat naman ang mga mata ni Marcelo. Natakot siya dahil sa kanila pang masasaksiyan ang gagawing pang-aaswang nito. Kaya nagtago silang muli. Nakita nilang mabilis nang kumilos si Milencio. Sa isang iglap ay nawala na ito sa kanilang mga mata. Kasunod noon ay nakarinig sila ng isang malakas na sigaw na nakaririmarim. Nanindig ang kanilang mga balahibo sa katawan dahil sa sigaw na kanilang narinig. Di nagtagal ay nakita na nila si Milencio na lumabas ng bahay at nagpatuloy na ito sa paglakad. Sinundan nila ito minsan pa, at habang naglalakad ito na nakatalikod sa kanila, ay kitang-kita nilang magkaibigan na tila dumami ang laman ng sako nitong dala. Na ang nakakakilabot pa doon ay basa ito ng likidong kulay pula. Hindi sila maaaring magkamali. Dugo ang nakikita nilang tumutulo pa mula roon. At sa kabilang kamay nito ay may hawak itong malaking itak na tulad ng sako ay nanlilimahi din at balot sa dugo. Hindi na nakayanan pa ni Marcelo ang mga pangitaing iyon. Kaya hinila na niya ang kaibigan sa isa nitong kamay at niyakag na niyang umuwi. At dahil sa nakaramdam na rin marahil ng matinding takot ang kaibigan niyang si Juanito, kung kaya napapayag niya rin ito, nagmamadali silang naglakad sa kabilang direksyon na tinatahak ni Milencio. Pagdating sa bahay ay magkakasunod na tanong ang bumungad kay Marcelo mula sa kanyang mga magulang. Nag-alala kasi ang mga ito sa kanya. Matapos makapaghapunan ay nagpahinga munang sandali si Marcelo. Kanyang binabalik-balikan yung kanilang mga nasaksiyan ni Juanito. Nag-iisip din siya kung kanya ba iyong sasabihin sa mga magulang. Nang nakahiga na siya, ay patuloy pa rin niyang iniisip ang mga bagay na iyon. Hanggang sa laking gulat niya nang makitang bukas ang bintana ng kanyang silid. Tahimik na noon ang buong paligid at sigurado siyang mahimbing na rin natutulog ang kanyang mga magulang. At lalo pa siyang nahintakutan nang sumulpot na bigla sa harapan ng bintana si Milencio at hawak nito ang kanyang duguang itak. Sumigaw si Marcelo, ngunit walang lumabas na kahit anumang tinig mula sa kanya. Hindi rin niya maigalaw ang anumang bahagi
ng kanyang katawan. Hanggang sa makita niya itong pumasok na. Lumapit ito sa kanya at lumuhod. Hinawakan siya nito sa ulo gamit ang isang kamay. At nakita niya ang isang tagpo. Tagpo iyon na hindi nila nakita kapwa ng kaibigan niyang si Juanito nung naroon sila sa pusod ng gubat at pasukin ni Melencio ang bahay na naroon. Malinaw na nakita ni Marcelo ang buong pangyayari, na tila ba siya ang nagsilbing mga mata ni Melencio, na kung ano ang nakikita nito ay kanya ring nakikita. Kitang-kita niya ang isang aswang. Nakakatakot ang itsura noon at tila pamilyar kay Marcelo. Tama, iyon nga yung nakita niya na dumalaw sa kanya. Mabalasig ito at lubang matapang. Ngunit hindi umubra ang galing nito kay Melencio. At nakita niya kung paano ito pagpira-pirasuin ng dayo, matapos na mapugutan ang ulo at isinilit ang mga iyon sa sako. Biglang nawala ang mga pangitain na iyon at nakita niya nakatayo na si Melencio na itinuro ang kanyang kanang kamay. Nagulat siya nang naramdaman niyang siya ay nakakagalaw na. Nang kanya iyon tingnan at ibukas ang kamay, ay nakita niya ang isang bilog na bagay. Pamilyar sa kanya iyon. Yun ay ang nawawalang libon ng kawayan na ibinigay sa kanya noon ng kanyang ama. Nang bilang napaupo siya mula sa pagkakahiga, napaisip siya at nagtaka nang may maramdaman nga siyang bagay na nasa kanyang kamay, na ng kanyang ilahad ang palad ay nakita niya ngang naroon ang libo ng kawayan. Dahil doon ay naliwanagan na ng lubos si Lolo Marcelo, at simula din noon ay wala nang mga kababalagang nangyari na may kinalaman ang mga aswang. Wala nang nagkakasakit o namamatay dahil sa aswang sa kanilang baryo. Na ang pakay pa lang talaga ni Melencio doon sa kanilang lugar ay ang lipulin ang mga aswang. Kung kaya pala nagpapagala-gala ito, na ang ibig sabihin ay isa pala itong manlalakbay. Ang kanyang karanasan ay nangyari sa probinsya noong siya ay binata pa. Bali 5 pong magkakapatid sila Tio Riden, at siya po ang panganay. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon, kung kaya siya ang laging naaasahan ng kanyang mga magulang. Bata pa lang ay nasanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Kaya dahil doon ay hindi na niya napagtuunan ang kanyang pag-aaral. Maaga siyang nasabak sa trabaho, kaya di na rin siya nahilig pang pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng gana. Di naman siya nagdamdam dahil nauunawaan naman niya. At ang totoo, may katamaran din talaga ito pagdating sa pag-aaral. Mas inuuna pa nga nito yung pangunguha ng bayabas kaysa ang pumasok noong bata pa. Kumbaga, kung sa mga taga Maynila ay mayroon silang mga malls na siyang pinupuntahan ng mga estudyanteng nagbubulakbol, sa kanila naman ay yung mga bayabasan o kaya naman yung mga ilog at talon. Kaya ipinaubaya na lang niya yung pag-aaral sa kanyang mga kapatid, na sinisikap naman niyang makatulong sa mga ito pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral.
at tinutulungan din niya maging ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng kanilang mag-anak. Mabait na tao ang Chewing ko. Kahit na masasabi bang mababa lang talaga ang napag-aralan nito. Grade 2 lang ang naabot niya. Pero maliban sa lahat ng yan, ay di talaga niya inaasahan na kanyang mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay na naging dahilan para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay yung kanyang pinsan na si Romualdo at niyaya siya na sumama sa kinabukasan dahil makikigapa sila. Anihan kasi ng palay noong mga panahon na iyon. At yung mga ganong pagkakataon ay hindi talaga pinapalampas ni Reden. Kung saan may nagpapatrabaho ay laging naroon ito. Kaya ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang dahil sa talagang maaasahan ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, inihahanda pa lamang ni Reden ang kanyang mga dadalhin, ay narinig na niyang tumatawag na sa labas ang pinsan niyang si Romualdo. Kaya paglabas niya ay piniro niya ito at sinabing siya ay naninibago sa kanyang pinsan, na ipinagtaka niya kung bakit tila ganadong-ganado ito at sabik sa kanilang pupuntahan. Na nalaman din niya ang dahilan ng kanya itong tanungin, na ang habol pala talaga nito ay ang makipagkilala sa mga dalaga na maaaring makigabas din doon, dahil marami talaga ang magaganda sa lugar na iyon. Sa kabilang bayan yung kanilang pupuntahan, kaya napagkasunduan nilang doon sa bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping sila makikituloy sa tuwing pagkatapos ng kanilang pakikigapas. Tagaroon din kasi ito at 3 lamang sila sa bahay. Nang dumating sila ay marami na ang naroon at naghahanda ng magtrabaho. Tamang-tama lang naman ang dating nila. Pero ang mga mata ni Romualdo ay agad na naging malikot sa kakatingin sa mga dalagang naroon, na nakita pa ni Reden ang mga ngiti nitong makahulugan. Nang matapos na ang kalahating araw ng kanilang paggawa at magpahinga na sila upang mananghalian, ay sinamantala na iyon ni Romualdo upang makipagkilala sa mga kaidara nilang naroon. Napapailing na lang si Reden sa lakas ng loob ng kanyang pinsan, na sinasadya pang ipakita ang magandang hubog ng katawan nito sa tuwing magsasalita, kahit pa nga hindi naman nararapat. Kaya napapayuko na lang si Reden na natatawa. Pero bigla na lang naagaw yung kanyang atensyon nang makita niya ang isang babae na di sinasadyang nakapatingin din ito sa kanya, na nang magtama ang kanilang paningin ay napasulyap ito sa magkabila niyang gilid upang tingnan kung may iba pa bang naroon sa magsinggilid niya, na iyon ang maaaring tinititigan ni Reden. Pero nakumpirma niyang siya nga ang tinititigan nito, na nang tila may masmasan si Reden ay agad na niyang binawi ang kanyang pagkakatitig sa dalaga at napayuko dahil sa naramdamang hiya, at itinuon na niya ang kanyang pansin sa pagkain ng kanyang pananghalian. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya si Romualdo at buong pagmamalaki nitong sinabi na nakilala na raw niya yung dalawa
sa mga dalaga. Yung isa daw ay si Amelia at yung isa naman ay si Anita. Pero sinabihan ito ni Reden na kumain na lang muna ng tanghalian. Nang sa ganon ay may panahon pa silang makapagpahinga at makaitlip. Nang nakahiga na silang nagpapahinga, ay tinanong si Reden ng kanyang pinsan kung wala ba raw itong balak na makipagkilala. Sinabi ni Reden na nahihiya siya at di daw siya katulad ng kanyang pinsan na malakas ang loob pagdating sa mga ganong bagay. Pero di niya napigilang sabihin sa kanyang pinsan ang tungkol doon sa babae na kanyang napansin. Na nang malaman iyon ni Romualdo ay sinabi niyang ituro daw ito ni Reden sa kanya at siya na ang aalam ng pangalan nito. Hindi pa umiinit ang kanilang likod sa pagkakahiga ay napansin nilang nagsisibalikan na ang mga tao doon sa palayan, na nagkatinginan sila magpinsan at sinisi ni Reden si Romualdo na sinabing puro babae kasi ang iniisip nito, kung kaya di na nila nagawa pang umidlip at bumalik na sila sa trabaho. Nang matapos na yung maghapon nilang paggawa, ay nagmamadaling lumapit si Romualdo kay Reden at buong galak na sinabi nito na kanya na raw nakilala yung sinasabi ni Reden na dalaga. Sinabi pa nito na magkakapatid pala yung dalawa na una niyang nakilala at yung itinuro ni Reden sa kanya. Telma daw yung pangalan ng babae na sinasabi ni Reden at biniro ito ni Romualdo na sinabing umiibig na raw siya at nagkatawanan silang magpinsan. Nang papaalis na sila ay nakita nilang magpinsan na maraming dala yung magkakapatid. Kaya kinalabit ni Romualdo si Reden at sinenyasang sumunod sa kanya, na wala naman ang nagawa pa kundi ang sumunod dito sa kanyang pinsan. Nang makalapit sila sa magkakapatid ay agad na sinabi ni Romualdo sa mga ito na kanila na raw silang tutulungan sa mga dala. Natumanggi naman ang tatlo at sinabing nakakahiya. Pero nagpresenta pa rin ang pinsan ni Reden at sinabing wala silang dapat na alalahanin, na binuhat na nito ang iba sa kanilang mga dala. Kaya wala nang nagawa pa ang mga dalaga at si Reden ay napasunod na lang sa kanyang pinsan. Nang malayo-layo na ang kanilang nalalakad ay parang gusto nang magsisi ni Reden dahil sa bigat ng kanilang pasan. Pero wala na siyang magawa pa kundi ang panindigan niyon. Natawa si Reden sa itsura ng kanyang pinsan. Matapos makapagpahingang kaunti ay kanila na uling ipinagpatuloy ang paglakad. Napasan ang dala ng mga dalaga. Nang sa wakas ay sapitin na rin nila ang bahay ng mga ito. Tipikal na bahay iyon sa probinsya na nakaangat sa lupa. Pero medyo may kalakihan iyon. Kanilang inilapag ang mga dala na naisip ni Reden na mautak din talaga ang kanyang pinsan, na kahit pa mahirapan, basta magawa lang nito ang kanyang binabalak. Pinatuloy sila ng magkakapatid sa kanilang bahay. Masayang-masaya naman ang magpinsan, lalong-lalo na si Romualdo, pagkat magaganda talaga ang magkakapatid. Makaraan ang ilang sandali ay inabutan sila ni Telma ng tubig. Ito pala ang pinakapanganay sa kanilang tatlo at ito rin
ang pinakamaganda sa kanila. Matapos na makapagpahinga, ay nagsabi si Reden na uuwi na sila. Pero agad namang binawi iyon ni Romualdo at sinabi nagbibiro lamang daw ito. Na narinig nilang nagsalita si Amelia at sinabing doon na raw sila maghapunan. Na mabilis namang sinang-ayunan ni Anita. Na nang mapatingin si Reden sa kanyang pinsan, ay halos umabot sa magkabilang tenga ang pagkakangiti nito. Naaliw si Reden sa ayos ng kanilang bahay. May hagdan pa ito na mga 3 baitang lamang ang taas, papunta sa kanilang kainan at kusina. Naroon na rin malapit ang kanilang dapog o lutuan. Napuna din ni Reden na sila lamang 3 ang nakikita nilang naroon. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Anita na wala na silang mga magulang. Tanging silang 3 na lamang na magkakapatid ang namumuhay na magkasama. Na nakita muli ni Reden ang malawak na ngiti sa mga labi ng kanyang pinsang si Romualdo. Naisip niyang marahil ay kung ano-ano na ang pumapasok sa malikot na isipan nito. Nang mapadako ang kanilang pansin doon sa may bintana, ay nakita nilang gabi na. Pero medyo maliwanag naman ang buwan. Sinabi ni Reden sa kanyang pinsan na kung maaari ay umuwi na sila at wag nang hintayin yung hapunan, sapagkat malayo pa yung bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping, kung saan sila makikitulog. Pero sinabi ni Romualdo sa kanya na maya-maya na raw at kanila nang samantalain umano ang pagkakataon. Minsan lamang daw iyon mangyari. Sumagot uli si Reden at sinabi sa kanyang pinsan na maaari naman silang bumalik sa kinabukasan. Ngunit hindi ito maubusan ng katwiran at dahilan. Kaya wala nang nagawa pa si Reden kundi ang maghintay kung kailan maisipan ng kanyang pinsan na umuwi. Humingi ng paumanin ang magkapatid at sinabing kanila na munang iiwan silang sandali pagkat tutulungan na nila yung ate Telma nila sa kusina nang upang sa ganon ay mapadali yung paghahanda ng kanilang hapunan. Na halos kiligin naman si Romualdo sa kanyang kinauupuan. Na sumagot ito bigla at sinabing sige, napakaway-kaway pa at umaangat-angat ang magkabilang balikat. Sabi ni Romualdo kay Reden ay ang swerte daw nila pagkat nakarating sila sa bahay yung 3 magagandang dalaga at makakasabay pa umano nila ang mga ito sa hapunan. Pero hindi naman pansin ni Reden ang mga sinasabi ng kanyang pinsan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nasabing masyado umanong malaki yung bahay nila para sa 3 katao. Na may nakita pa siyang apog at dahon na ginagamit ng matatanda sa pagnganganga. At pinuna din nito na dahil sa laki ay 4 pa ang kanilang bintana. Samantalang doon daw sa kanila, halos pare-pareho lang ang sukat ng mga bahay na may tag-iisang bintana lamang daw sa magsinggilid. Maya-maya ay nabaling ang atensyon ni Reden sa may labas ng bintana nang mayroon siyang maramdaman. Kaya agad siyang napalingon doon. Nabiglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. At sunod na napahiyaw na rin ang pinsan niyang si Romualdo nang makita nila ang isang lalaki na may lampas balikat na buhok na namumutla ang mukha
at nangingitim yung palibot ng namumulan nitong mga mata. At nakanganga na iyon na handa ng manakmal. Kung kaya nakita nila yung mahaba at matutulis nitong mga ngipin, na sigurado silang nakalutang iyon pagkat mataas ang bintana dahil nga sa nakaangat ang bahay nila sa lupa. At di nagtagal ay nakita na rin nila ang isang babae na nakabuhaghag at nagtatayuan, ang malago at mahaba nitong buhok. Nakatulad ng lalaki ay namumutla din ang mukha, ngunit nangingitim ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata, na nakalutang din at handa na ring mangagat. Kaya napatakbo sila papunta doon sa kusina, kung nasaan yung magkakapatid. Ngunit nagimbal sila nang muntik na nilang mapangga si Telma nang kanilang makasalubong ang tatlo na naglalaway at mayroon ding mahaba at matutulis na mga ngipin. Nakakatakot ang kanilang mga pangil. Naramdaman ni Reden na may pumupulupot sa kanyang braso, na nang kanyang tingnan iyon ay nakita niyang mga buhok. Agad niyang iwinasiwas ang kamay upang maiwasan ang tuluyang pagkakapulupot noon sa kanya. Mabilis silang bumalik at wala nang isip-isip na tumalon sila sa kabilang bintana at nagsisigaw sila sa sobrang takot habang tumatakbo ng mabilis. Hindi na nila nagawang tuntunin pa ang daan dahil sa sobrang kaba at pagmamadali, na kahit masukal pa ay wala silang pakialam. At parang napakadali lang iyon sa magpinsan na malampasan, hanggang sa may nakasalubong silang mga nanunulog. Ito yung mga nangangaso sa gabi, na tila nabunutan sila ng tinik sa mga lalamunan at nakahinga na ng maluwag nang kanilang makita sila. Agad silang humingi ng tulong at sinabi nilang mayroong aswang. Kaya naging alerto naman ang mga ito at mabilis na inilabas yung kanilang mga itak at tinanong sila kung nasaan. Nang kanilang ituro ang kanilang pinanggalingan, ay doon pa lang nila napansin na ang layo na pala ng kanilang tinakbo. Kaya sinabihan na lang sila ng mga lalaki na umuwi na at mag-ingat na lang, na tinuro sa kanila ang tamang daan papunta doon sa kanilang tiyahin nang sila ay magtanong. Na nang malapit na sila sa bahay ng kanilang pupuntahan, habang nasa daan ay napabulala si Romualdo na ang buong akala daw niya ay makakakain sila ng masarap na hapunan. Yun pala ay sila ang gagawing hapunan nung mag-anak na aswang.